Kapatid na John Di Maano, ano po ang inyong katanungan? Salamat po sa Diyos. Ito po, maraming gumugulo. Dati rambol sa isip ko. Kaya lagi akong may tanong, bakit ganire, bakit ganon? Ganon nga. Kaya, ayun, salamat sa Diyos at pwede ko maitanong sa'yo. Kasi po, natatak na sa akin, sa isip ko at natutunan, at ito ayaw kong alisin sa isipan ko. Na ang tunay na Diyos ay Espiritu at hindi nagbabago o nag-iiba o mamamatay o magiging tao. Dito po papasok ang tanong. Dahil nga siya tunay na Diyos, hindi siya pwede magbago o mag-iba o magiging laman at dugo na gaya ng tao o pwede mamatay. Dahil ang tunay na Diyos, Espiritu. Kaya nabuo ang marami kong tanong sa pagsasaliksik, sa pagsisiyasat. Kasi, ako po, 23 years sa MCGI. Magpalipat-lipat man ako ng relihiyon. Iisa ang turo. Nung nasa MCGI ako, yung din ang turo galing sa pinanggalingan kong relihiyon kung ang pag-uusapan ay sa Kristo na Diyos na Espiritu. Ito po ang tanong. Ano po ba ang revelation ng Diyos sa Kristo at kalagayan ni Kristo? Dahil ang pinanggalingan kong sekta na MCGI at lahat ng sekta naniniwala si Kristo ay Diyos. At naniniwala din sila na si Kristo ay napako sa krus at namatay. At ang sugo ng Kristo ay umalis at babalik sa wakas ng mundo. At kung totoo na naniniwala ang lahat ng sekta na ang Kristo ay Diyos at Espiritu, pumasok sa akin ang duda, bakit namatay? At si Satanas na Espiritu din na gaya niya ay napatay, ay hindi mapatay at hindi mapaalis. Samantalang ang Kristo, ipinaniniwala nila sa tao na Diyos, Espiritu. Bakit ipinaniniwala din nila na namatay sa krus, naging laman at dugo? Ito pa po, kasi hayag to sa lahat sa mga sugo-sugo kuno. Kayo po ba ay nagpapakilalang sugo kaya din ng ibang sekta? Ayan lang po, medyo napahaba. Salamat sa Diyos, sana'y pagsagaan niyo. Mga kapatid, salamat po sa Diyos. Ayan, kapatid na John Di Maano. Alam niyo po, yung katanungan po na yan, isang napakalalim po na katanungan tungkol po sa kalagayan, di ba, ng Jesus at Kristo, kapatid na John. Yan po ay pinagsama, pinaghalo po kasi yan ng napakaraming pananampalataya, mga kapatid. Di ba? Ang Ama, kapatid na John Di Maano, no? Ang Ama, si Kristo din daw yun. Si Kristo, yun din daw ang Ama. Pagdating naman kay Kristo at Jesus, kapatid na John, si Jesus, si Kristo din yun. Diba? Ayun, si Kristo, yun din si Jesus. So, pinag-isa nilang lahat yan, mga kapatid. Kaya, ang nangyari nung patayin ngayon yung tao, kapatid na John Di Maano, namatay pati ang Kristong Espiritu. Kapatid na John. Di ba? Mga kapatid, yung paniniwala po nila na si Kristo ay Diyos, namatay ang Diyos. Kasi pinagsama po yung Jesus, di ba? Pinag-isa lang, kapatid na John Di Maano. Kaya, nung patayin ngayon yung katawan na si Jesus, yung katawang lupa na si Jesus, di namatay din
ang Kristong Espiritu nasa loob ng katawan na yun. Mga kapatid, kaya ang nangyari kapatid na yun, umalis ngayon. Diba? Napaalis nila ngayon ang Kristo. Diba? Samantala, kapatid na yun, napakaganda po ng inyong katanungan. Samantalang si Satanas, Espiritu din, diba? Pero hindi nila mapatay o mapaalis. Samantalang yung sugo na tagapagligtas, kapatid na Jun, diba? Ngayon ang dapat hindi umalis. Bakit? Tagapagligtas ni. Sugong walang kamatayan pero napaalis ng paniniwala. Napaalis ng isip ng mga tao. Mga kapatid, at ito nakakalungkot kapatid na Diyon hanggang sa kasalukuyan sa napakaraming pananampalataya, hindi pa po nakabalik si Kristo. Kapatid na Diyon, ayon sa revelation po ng Diyos, ganito mga kapatid, wag nating paghaluin si Jesus at si Kristo para di kasamang mamatay ang pinaniniwalaan nilang Diyos. Mga kapatid, ayon sa revelation ng Diyos, ang malaking pagkalito ay nagsisimula kapag pinag-isa sa kahulugan ang taong si Jesus at ang Kristong Espiritu, mga kapatid. Di ba mga kapatid, doon nagkaroon ng malaking kalituhan ng mundo, mga kapatid. Pag pinaghalo ito, kapag sinabing si Kristo ay Diyos, pero namatay si Kristo, lumilitaw ang tanong, paano mamamatay ang Diyos kung ang Diyos ay walang kamatayan? Di ba ganon mga kapatid? Ayun, kapatid na Diyon, ang Diyos ay Espiritu. Basahin natin sa 4:24 ng Juan, kapatid na Rico. Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ayun mga kapatid, ang Diyos, maliwanag yan mga kapatid. Ang Diyos ay Espiritu. Kapatid na Rico, Amen. kung ikaw ay sa Diyos, kapatid na Rico, papaano mo siya sasambahin? Sa Espiritu po. Sasambahin mo siya sa Espiritu. Amen. Kapatid na Rico, ano pa? At katotohanan. Dapat, kapatid na Rico, hindi sa katha. Amen. Hindi mo sasambahin yung Espiritu sa katha, sa tradisyon, kapatid na Rico. Amen. Ayun, sa hula-hula ng tao, kapatid na Rico. Tama po. Amen. Na wala namang katotohanan, mga kapatid. Yes. Nasaan ang unang langit, kapatid na Rico? Ayan, paglabas. Paglabas mo ng pintuan, pag tingala mo, unang langit, katotohanan ba talaga yan? Hindi po yan. Hindi yung katotohanan, mga kapatid. Basa, kapatid na Rico. 17, 20 hanggang 21 ng Lucas. At palibhasay, tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Ayun, tuloy mo sa 21, kapatid na Rico. Ni sasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Kapatid na Rico, unang langit ba yang nakikita? Hindi po. Ay, hindi yan ang katotohanan ng unang langit, kapatid na Rico. Tama po. Maliwanag sa 20, pakibalik. At palibhasay tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi,
ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Yang una, kapatid na Rico, na langit na sinasabi na pinaniniwalaan nila, nakikita ba o hindi nakikita? Nakikita po. O di hindi yan ang unang kaharian. Tama. Amen. Opo. Naintindihan ba natin, mga kapatid? Yes. Tuloy sa 21, kapatid na Rico, ni sabihin man nila, ang unang langit, ito, narito, yan, yung alapaap, ay hindi, kapatid na Rico. Hindi mo dapat paniniwalaan o naririyan sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Amen. Ano, kapatid na Rico? Ano naman gagawin niya doon sa alapaap, kapatid na Rico? Wala po. Tingin lang yun. Kapatid na Rico, ano na gagawin niya doon sa alapaap? Tapos ito pa, nasa na ikalawang langit? Pag nakatagos ka dito sa ating mundo. Kapatid na Rico, ayun, nandun ang ikalawang langit. Kapatid na Rico, natumbok ba nila kung saan matatagpuan? Hindi po. Wala rin, mga kapatid. Nagkamatay din ang lahat ng nag-aaral. Tama po. Mga iskulan na nag-aaral, kapatid na Rico, ng mga kasulatan na yan. Nagkamatay din, hindi rin nila yan natagpuan, kapatid na Rico. Yung ikatlong langit, pag naabot na yung ikalawa, kapatid na Rico, yun na raw ang ikatlong langit. Di kung hindi maabot yung ikalawa, di sobrang napakalayo yung ikatlo. Di ang layo pala ng Diyos. Malayo ba talaga ang Diyos, kapatid na Rico? Hindi po. Malapit. Napakalapit. Malayo ba talaga ang Diyos, mga kapatid? Napakalapit po. Mga kapatid, kung nasaan ang anak, di ba? Naroon ang ama. Di ba sinasabi, mga kapatid, pagka iniibig mo, kapatid na Rico, iniibig mo ang Kristo, iibigin ng ama. Di ba, mga kapatid? Amen. Pag inibig ng ama, mga kapatid, anong mangyayari, kapatid na Rico? Tatahan ngayon si Kristo kasama ang ama. Saan, mga kapatid? Saan tatahan, kapatid na Rico? So po. Sa malayong langit na sinasabi nila. Malapit po. Kapatid na Rico? Hindi po doon. Sobrang layo ba talaga ng Diyos o sobrang lapit, kapatid na Rico, sa tao? Napakalapit po sa tao. Sobrang lapit, mga kapatid. Amen. Sobrang lapit. Kapatid na Jun, di maano. Sa inyong pananaw ngayon sa kasalukuyan, napakalayo ba ng Diyos sa'yo? Malapit po kapag Malapit. Basahin natin 14:23 ng Juan. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y iibigin ng aking ama at kami pasasa kanya at siya'y gagawin naming aming Siya'y tahanan. gagawin naming aming tahanan. Amen. Napakaliwanag, mga kapatid. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y iibigin ng aking ama. At kami, si Kristo, kapatid na Rico, Amen. at ang ama, ay siya'y gagawin naming aming tahanan. Kapatid na Rico, Po. di ba? Amen. Balik nyo po dyan sa 17:20 hanggang 21 ng Lucas. At palibasa ay tinatanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, ay sinagot niya sila. At sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Tuloy sa 21, ni sabihin man nila, nariyan sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Sipin mo, kapatid na Rico,
Nasaan ang kaharian ng Diyos? Nasaan ang ikatlong langit, kapatid na Rico? Nasa loob ninyo. Amen. Nasaan ang ikalawang langit? Nasa loob din po. Nasa loob ninyo. Amen. Opo. Nasaan ang unang langit? Nasa loob po nung tao. Nasa loob ninyo. Ayun. Tao. Inasan yung tatlong langit, kapatid na Rico? Nandun din po yung po ang tahanan. Ayun. Di sama-sama ngayon yung ikatlo, ikalawa at una. Kapatid Amen. na Rico, may gagawin ba sila, kapatid na Rico, sa mundo? Opo, meron. Yun ang pinaka-perfect na langit, kapatid na Rico. Mhm. Hindi yung sobrang layo ng Diyos sa tao. Yes. Panliligaw yan ng mga tao, mga kapatid. Yes, tama po. Di ba, mga kapatid? Amen. Ayun. Anong sabi sa 4:24 ng Juan? Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan, mga kapatid. Ang Diyos ay hindi laman at dugo. Ang Kanyang pagka-Diyos ay hindi nakabatay sa katawang pisikal, mga kapatid. Mhm. Kaya sa pananaw na ito, kung si Kristo ay mula sa Diyos at Espiritu, hindi dapat ipaghalo ang kanyang pagka-espiritu sa katawang tao ni Jesus, mga kapatid. Yes. Ang Diyos ay walang kamatayan. Di ba ganon, kapatid na John? Mhm. Di ba yun din ang ating paniniwala? Ang Diyos walang kamatayan. Sais ng unang Timoteo, kapatid na Rico, pasuyo. Na siya lamang ang walang kamatayan. Na siya lamang ang walang kamatayan. Amen. Tuloy mo, kapatid na Rico. Nanananahan sa liwanag. Nananaan sa liwanag na di malapitan. Tuloy mo. Na di nakita ng sino mang Na tao. di nakita ng sino man. Nakita ba nila si Kristo personal? Hindi po. Ang nakita nila si Jesus. Yes. Yung ginamit na Amen. katawan. Amen. Pero yung nasa loob ng Jesus, kapatid na Rico, hindi nila nakikita yon. Paano nilang napatay yun? Tama po. Kapatid na Rico, Yes. Tama. di ba? Umakikita man. Mhm. Sumakan niya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan. Siya nawa. Mhm. Ito ang malaking tanong ngayon, kapatid na Rico. Mhm. Kung ang Diyos ay walang kamatayan, paanong masasabing namatay ang Diyos, kapatid na Jun? Mhm. Tama. Mhm. Di ba, mga kapatid? Ang kamatayan, mga kapatid, ay nangyayari sa katawang laman. Kaya ang namatay sa krus, maliwanag, kapatid na Rico, hindi ang pinahiran. Amen. Kapatid na Rico, hindi Amen. ang pinahiran. Amen. Mga Opo. kapatid, kaya ang namatay sa krus ay ang taong si Jesus. Mhm. Ang katawang laman na ipinako at namatay si Jesus, yun ang namatay. Mhm. Hindi ang Kristo. Tama po. Opo. Mga kapatid na Rico, bangungot sa kanilang lahat yan, mga kapatid. Isang malaking bangungot. Mhm. Yes. Kapatid na Rico, isang bangungot at panaginip na walang katotohanan na pinaniniwalaan ng napakaraming tao sa mundo. Mhm. Na Yes. nag-aakala ang marami, kapatid na Rico, sila na ang nasa tama, sila lang tunay, kapatid na Rico. Akala lang nila yun. Tama. Opo. Di ba, mga kapatid? Yes. Makinig Amen. tayo, hindi nangangahulugang namatay ang Espiritu ng Diyos. Hindi namatay, mga kapatid. Kung paniniwalaan yung namatay ang Espiritu ng Diyos, bakit yung karapat-dapat mamatay at umalis? Ba't hindi nyo mapaalis? Itong mga gagong ito. Di ba, ganon, kapatid na Rico? Yes. Opo. Mhm. Amen. Uy, naniniwala ka pala. Di ba, kapatid na Rico? Naniniwala pala. Di ba? Na ang Kristo Espiritu. Mhm. Ang Espiritu walang kamatayan. Eh di si Satanas, Espiritu din. Mhm. Nakarapat dapat umalis. Nakarapat dapat mamatay, kapatid na Rico. Opo.
Eh bakit ang Kristo na Espiritu ang napatay ng mga tao? Ba't hindi nilang magawa patayin si Satanas at paalisin? Tama. Kasi sila ang magpapanggap na sila ang sugo. Tama. Sila yung papalit, kapatid na Rico. Habang nililinlang nila ang isip ng mga tao, kapatid na Rico, sila ngayon ang ituturing bilang sugo sa panahon ngayon. Opo. Ano mga kapatid? Yes. Kapatid na Rico? Oh. Yes po. Sugo ba ako, kapatid na Rico? Hindi po. Ha? Hindi po, si Kristo lang po ang sugo. Oo, di ba mga kapatid? Itinuturo ba dito na sugo si Jun Alcorjon, si Brother John? Hindi po Hindi mga po. kapatid. Yes, hindi. Maliit na kasangkapan lamang ako mga kapatid. Amen. Ang turo ko'y hindi akin, kapatid na Rico. Katunayan, di nga ako nakapag-aral eh. Tama po. Kapatid na Rico, ng mataas na antas ng pag-aaral, kapatid na Rico. Yes. Di ba? Mga kapatid, ano pa katunayan, kapatid na Rico? Sabi ng iba, paano nakakapangaral yan? Hindi nga yan nag-aaral ng pagkapastor. Ano, kapatid na Rico? Opo, tama. Di ba? Ganon, kapatid na Rico? Yes po, opo. Ayun, mga kapatid. Paano nga yung magsugo-sugo ka dyan? Kaya nga, ayon sa revelation ng Diyos, itanong mo, revelation ng Diyos ang sasagot. Amen. Hindi si Alcorjon ang sasagot. Yes, amen. Opo. Mga kapatid, di ba? Hindi, itanong mo kay Alcorjon. Hindi, mga kapatid. Di ba? Yes, opo. Di ba? Mga kapatid, Yes, walang po. ganun. Tama. Di ba? Lahat ng tao kasangkapan. Kapatid na Rico, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ang sugo. Inutusan ka ng sugo, kapatid na Rico. O sabihin natin, literal, sinugo ka. Inutusan ka, kapatid na Rico. Opo. Sasabihin mo ba doon sa pinagsuguan sa'yo, ikaw na ang sugo? Hindi po. Nakahiya naman. Nakakahiya naman, kapatid na Rico. Opo. Di ba? Ang talagang sugo, si Kristo lang, mga kapatid. Amen. Ang sugo, walang kamatayan yun. Amen. Paanong nagiging sugo ang namamatay? Maliit kang kasangkapan sa panahon mo. Pag namatay ka na kinakasangkapan, ang sugo kailanman ay walang kamatayan. Amen. Pinatay lang yan ng pananampalataya at pag-iisip ng mga tao. Bakit, mga kapatid? Yun ang sinasaksak sa utak ng mga walang malay. Pati abogado, naluko nila. Yes. Opo. Tama. Di ba? Ganon, mga kapatid? Yes. Di ba? Si Jesus ay tao. Gawa 2:22. Pasuyo, kapatid na rin. Kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na nataga Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo. Ayun, mga kapatid. Malinaw, mga kapatid. Ang pagkakalarawan, si Jesus ay lalaki, tao, kapatid na Rico. May katawan siya. Amen. Opo. Nagutom, nauhaw, nasaktan, mga kapatid. Yes. Di ba? Dumugo at namatay ang kanyang katawan. Kaya wag agad ipantay ang kamatayan ng katawan ni Jesus sa pagkamatay ng Diyos. Kapatid na Rico. Opo. Tama. Di ba? Ganon, kapatid na John. Ba isipin, kapatid na Rico, nung mamatay si Jesus na tao, pati espiritu namatay, patayin nyo na rin si Satanas. Yan ang hamon ko sa inyong lahat. Yes. Opo. Tama. Di ba? Kinakaya-kaya nyong patayin sa utak ng mga tao
ang Kristo na itinuturing yung Diyos, di kaya niyong patayin. Patayin niyo rin si Satanas. Paalisin niyo rin. Sige, yan ang hamon ko sa inyo. Pag nagawa niyo yan, pahayag na ako, ang Kristo namatay. Diba? Ganon mga kapatid? Yes, opo. Ayan, ang Kristo ay nanahan sa tao. 2 Korinto ng 5:19, kapatid na Rico, pasuyo. Sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkakatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Ayun mga kapatid. At sinabi rin sa Juan 10 ng 14, 10 ng Juan, kapatid na Rico, pasuyo. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Kapatid na Rico, linawin natin to. Sino ang nagsalita? Si Jesus po. Si Jesus ang nagsalita. Kapatid na Rico, baka bunganga lang ni Jesus ang nakita nila. Opo. Pero ang maliwanag diyang, kapatid na Rico, ang nagsalita diyang, kapatid na Rico, hindi mo pwede ilagay yan, kapatid na Rico, na si Jesus mismo ang nagsalita. Opo. Hindi mismo tao ang nagsalita dyan. Ang nagsalita dyan, yung nasa loob ng tao, si Kristo mismo yun. Amen. Yun ang maliwanag dyan, mga kapatid. Yes. Hindi kabaga nananampalataya. Ang nakikita nila si Jesus. Pero yung talagang nagsasalita, yung nasa loob ni Jesus. Amen. Si Kristo yun. Hindi kabaga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Amen. Saan nakatahan ng Kristo, kapatid na Rico? Saan nakatahan ng Kristo? Sa Ama po. Ang Ama nakatahan kay Kristo. Ang Kristo saan nakatahan? Doon po. Nakatahan din sa Ama. Ngayon, kapatid na Rico, eto na ngayon, mangangaral ang Kristo. Magsasalita ang Kristo, magpapahayag ang Kristo, magtuturo ng katwiran ng Kristo. Saan tatahan para mapangaralan ng mga tao? Doon po, sa ikatlong langit. O di sa ikatlong langit, di nagsama-sama ang tatlong langit. Amen. Opo. Ba mga kapatid? Amen. Nakakasunod ba mga kapatid? Di naman maintindihan to mga sarado. Di ba? Tama. Mga kapatid, o yung mga nagkukumin-kumin dyan, kapatid na Rico, sagutin nyo to. Sagutin nyo to. Hindi yung kumin-kumin ka dyan. Sagutin mo to. Ganon lang yan, mga kapatid. Yes. Pamaliin mo tong katwiran na to. Sige. Ganon lang. Di ba, kapatid na Rico? Amen. Opo. Ayan, dito makikita ang hiwaga ng pananahan, mga kapatid. Ang Espiritu ay maaaring manahan at gumawa sa pamamagitan ng tao na hindi nagiging laman ang Diyos sa kanyang likas. Halimbawa, mga kapatid, kung ang liwanag ng araw ay pumasok sa isang bahay, mga kapatid, sa pamamagitan ng bintana, hindi ibig sabihin na ang bintana ay siya na rin ang araw. Tama. Mga kapatid, ganito rin ang pagkakaiba ng taong pinananahanan at ng espiritong nananahan. Di ba, mga kapatid? Yes. Amen. Opo. Yung araw, kapatid na Rico, yung araw, yung liwanag ng araw ay pumasok sa isang bahay sa pamamagitan gamit ang bintana, mga kapatid. Opo. Di ba? Ibig sabihin na ba nun, kapatid na Rico? Dahil ang araw, yung liwanag nakapasok sa bahay, dahil sa bintana, ibig sabihin yung bintana, yun na rin yung araw. Hindi po. Ganun. Tapos, nung mawala yung bintana, nawala na rin yung araw.
O yan ang pagkaunawa ng maraming tao, kapatid na Rico. Ganun po. Diba, nanahan ng espiritu doon sa katawang tao. Nung mamatay ngayon, yung katawang tao, kapatid na Rico, dahil nanahan ng espiritu doon sa katawang tao, diba? Nung namatay ngayon, yung katawang tao, abay sinama na ring patayin ng Kristo. Tindi ng mga ito. Ano, kapatid na Rico? Payag ka, kapatid na Rico, nung mawala ang bintana, nung matanggal ang bintana, natanggal na rin ang araw. Hindi po. Nandun pa yung araw kahit wala. Ginamit lang naman ang bintana para makapasok liliwanag eh. Amen. Opo. Kapatid na Rico, ginamit lang yung katawan ni Jesus para makapasok, makapagturo ang Espiritu ng Kristo. Amen. Kapatid na Rico, sa mga tao. Di ba ganon mga kapatid? Amen. Nung patayin ngayon ang Jesus, kapatid na Rico, ba't itinamay nila ang Kristo na matay din? O kaya ngayon kapatid, naniniwala kami, si Kristo ay Diyos. Pinaglalaban sa Facebook, kapatid na Rico. Opo. Pinaglalaban nila, si Kristo Diyos, Diyos si Kristo Diyos. Tapos, naniniwala pala kayong Diyos si Kristo. Tapos, namatay ang Diyos ninyo. Tapos, naniniwala, kapatid na Rico, ang Diyos hindi daw nagbabago. Tapos, naging sanggol. Tapos, naging tao, kapatid na Rico. Tapos, bumalik ngayon sa pagka-Diyos. Anong klaseng katwiran nitong mga ito? Nag-iisip ba talaga ito? Pati mga abogado, mga doktor dyan, naluko eh. Opo. Naintindihan ba mga kapatid? Yes. Opo. O makinig tayo mga kapatid ng mabuti. Ang katawan ay maaaring patayin, ngunit hindi ang espiritu. 10:28 ng Mateo, pasuyo. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nakapapatay sa kaluluwa. Kundi bagkus ang katakutan ninyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Kita nyo mga kapatid? Di ba? Ang kayang patayin ng tao ay ang katawan. Kaya nang ipako at patayin si Jesus, ang pinatay ay ang katawang tao. Sa pananaw na ito, mga kapatid, hindi nila napatay ang Diyos at hindi nila napatay ang Kristong Espiritu. Amen. Ang pako ay tumatagos sa laman. Ang sibat ay tumatagos sa laman. Ang dugong dumaloy ay dugo ng tao. Ang katawang namatay ay katawan ng tao, mga kapatid. Kung Espiritu si Kristo, bakit ipalalagay na namatay siya? Dito papasok ang isang matinding katwiran, mga kapatid. Sa 12 ng Efeso, kapatid na Rico. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ayun, mga kapatid, sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan, mga kapatid. Kung kinikilala nating may mga espiritong masama na hindi mo mapapatay sa pamamagitan ng pako, espada o krus, bakit nating intindihin ang Espiritu ng Diyos ay namatay dahil namatay ang katawang kanyang pinananahanan. Si Satanas din, kapatid na Diyon, marami ring katawang pinananahanan. Ba't nagkamatay yung mga katawan, hindi nadamay si Satanas? Oo nga. Di ba mga kapatid? Abay, mga kapatid, kung kinikilala nating may mga espiritong masama, meron ba talagang espiritong masama? Opo, meron.
na hindi mo mapapatay, kapatid na Rico, sa pamamagitan ng pako? Meron po. Opo. Espada, Yes po. krus. Meron. Di ba? Bakit nating paniniwalaan, ba't nating iintindihin ang Espiritu ng Diyos ay namatay? Di ba dapat ang mauna yung Espiritu ng masama, hindi Espiritu ng Diyos? Tama po. Unfair, kapatid na June. Unfair sa Diyos ang paniniwala nitong mga ito na nagkakala na sila ang tama. Nakakahiyang pananampalataya. Yes. Opo. Di ba mga kabatid? Amen. Nakakasunod ba tayo mga kabatid? Mas makapangyarihan ba ang kamatayan ng laman kaysa Espiritu ng Diyos? Hindi po. Sipin mo, Espiritu ng Diyos na patay ng laman. Tindi ng mga pag-iisip nitong mga ito, kapatid na Rico. Ganun. Ano kapatid na Rico, naluko ka rin ba? Opo. O ilang taon ka naluko? Haba din po. 35 years. 35 years kang naluko. Si kapatid na John, ilang taong naluko niyan? Nako, buhat nung umalis ako sa... Kapatid na John, Ako, ilang taon na po ba kayo ngayon? 58 po. 58. Ilang years na po kayo dito sa samahan? Bago lang po, buwan pa lang. Di 58 years din kayong naluko. Kabayo po. Hindi ko po ikinahihika yun. Inarapan ko naman ngayon kahit buwan pa lang. Di ba? Lamang ko katotohanan. Di ba? Ganon mga kabatid. Ayan mga kabatid, mas makapangyarihan ba ang kamatayan ng laman kaysa Espiritu ng Diyos? Hindi po. Hindi mga kabatid. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Malinaw, mababasa sa 3:6 ng Malakyas, kapatid na Rico. Sapagkat ako, ang Panginoon, ay Hindi nagbabago. Amen. Tuloy mo, kapatid na Rico. kaya't kayo, o mga anak na lalaki ni Jacob, ay hindi nangauubos, mga kapatid. Amen. Diba, mga kapatid? At basahin natin sa 13:8 ng Hebreo, kapatid na Rico. Si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Magpakailan naman pala, kapatid na Rico. Nagbago ba? Hindi po. Iba't naging sanggol? Iba't naging tao? Iba't namatay? Di lalabas, nagbago, di mali. Tama po. Di mali ito ngayon, kapatid na Rico. Yes. Di ba? Ganon, mga kapatid. Tama po. O makinig tayo ng mabuti, mga kapatid. Kaya sa interpretasyong ito, ang pagpapakita ng Diyos sa pamamagitan ng tao ay hindi nangangahulugang nagbago ang likas ng Diyos at naging mortal na laman, mga kapatid. Ang tao ang kasangkapan, ang espiritu ang nananahan at gumagawa. Malinaw yan, mga kapatid. Huwag paghaluin ang pinananahanan at ang nananahan na parang isa lang sila. Mali! Di katwiranan nyo ito. Public naman ito. Nasa Facebook to nasa YouTube to Di ba, mga kapatid? Yes. Sagutin nila to, kapatid na Rico. Yes po. Di ba, mga kapatid? Pamaliin nila ito. Di ba? Ganito na lang, kapatid na Rico. Ganito na lang ang paraan ng katwiranan. Di ba, mga kapatid? O, baba natin, kapatid na Rico, ang katwiran, ang katotohanan. Di pamalian nila. Tama po, ganun. Di ba? Ganon, mga kapatid. Yes. Makinig ng mabuti. Huwag paghaluin ang pinanahanan at ang nananahan. Pag pinahalo ito, kapatid na Rico, papasok sa utak nila, namatay ang Kristo. Ganun po. Di ba? Yung nagpatay kay Kristo, kapatid na Rico, isip ng tao. Nung pinaghalo nila yung Jesus na katawan, na laman
kapatid na Rico, nung pinag-isa nila ngayon yung laman at espiritu, yung espiritu naging tao, nung patayin ang laman ni Jesus, namatay ang Kristo. Totoo ba talagang namatay ang Kristo, mga kapatid? Hindi O po. namatay ng pananampalataya? Sa Pinatay ng pananampalataya, pinatay ng pag-iisip, pero ang katotohanan, magpakailanman, ang Diyos walang kamatayan. Amen. Opo. Yan ang katotohanan dyan, mga kapatid. Ito ang pinakasentro, mga kapatid. Si Jesus, ang taong pinananahanan. Si Kristo, ang Espiritong mula sa Diyos, na nananahan, na gumawa sa pamamagitan, mga kapatid, niya. Diba? Kapag pinaghalo ang dalawa ng walang pagkakaiba, doon nabubuo ang tanong, kung namatay si Jesus, namatay din ba ang Diyos? Hindi po. Ay, pag ang Diyos mo namatay, kapatid na Rico, confirm ang tinuturing mong Diyos, tao. Tama po, ganun. Hindi espiritu ng katotohanan. Yes, tama. Ang sinasamba mong Diyos, kapatid na Rico, tao. Ganun Eh po. wala rin silang pinagkaiba, kapatid na Rico, na ang Kristo nila tao. Parehas lang sila. Ganun po. Diba ganon, mga kapatid? Yes. Ayan, ngunit kung malinaw ang pagkakaiba ng katawan at espiritu, hindi kailangang sabihing namatay ang Diyos dahil namatay ang katawang tao, mga kapatid. Ang mas malalim na tanong, kung si Kristo ay espiritu at ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi kayang patayin ng tao. Hindi kayang patayin ng tao yun, mga kapatid. Bakit natin sasabihin na wala si Kristo nang mamatay si Jesus? Isang malaking mali yan na paniniwala sa buong sanglibutan, mga kapatid. Yes, tama. Opo, amen. Naintindihan ba natin, mga kapatid? At kung si Satanas na itinuturing na espiritu ay patuloy na kumikilo sa mga tao, bakit ang Kristo na higit na makapangyarihan ay pinalagay ng maraming tao sa buong mundo na namatay, nawala, at kailangan pang hintaying bumalik? Napakalaking panluloko nito sa mundo, kapatid na Rico. Yes, opo, ganun. Naintindihan ba, mga kapatid? Yes. Sinabi sa Mateo 28:20, kapatid na Rico, pasuyo. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Kapatid na Rico, bakit ka maghihintay bumalik? Kapatid na Rico, sinasabi na nga, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Mga kapatid, bakit mo iisipin ngayon na babalik pa lang? Kapatid na Rico, pag babalik, kapatid na Rico, uugatin mo yon. Babalik ka ngayon, kapatid na Rico, saan? Umalis, di wala. Ganun po. Bakit inihintay bumalik? Wala nga. Ganun po. Sinasabi nga, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Naintindihan ba, mga kapatid? Kaya ang Kristo ay hindi dapat ilarawang isang espiritong tuluyang nawala sa mga taong sumusunod sa Diyos. Ang kanyang katwiran, aral at espiritu nahahayag sa buhay ng tao, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, tandaan natin, huwag paghaluin ng tao at ang espiritu. Ang taong si Jesus ay may katawang maaaring masugatan, dumugo at mamatay, mga kapatid.
Ang Kristo sa pananaw na ito ay espiritu mula sa Diyos at hindi dapat ituring na namatay dahil lamang namatay ang katawang kanyang pinananahanan. Kapatid na Rico, si Satanas man, kapatid na Rico, nanahan sa unang taong nilikha ng Diyos. Di ba, kapatid na Rico? Yes, opo, nanahan siya. O nung mamatay si Adan at Eva, ba't hindi namatay si Satanas? Itong mga gagong ito. Alam mo, kapatid na Rico, aamin ka bang niloko ka ng mahabang panahon? Yes, opo. Papaloko ka pa ba ulit, mga kapatid na Rico, sa mga gagong ito? Palagi ko po, hindi na. Eh, ikaw, kapatid na John, papaloko ka pa? Hindi na po. Nabuksan na ang katotohanan. Ayun, mga kapatid, ang namatay ay ang katawan ni Jesus. Hindi namatay ang Diyos. Hindi namatay ng pako ang Espiritu. Hindi napatay ng pako ang Espiritu. Kaya ang pinakamahalagang pagkakaiba ito, si Jesus ay tao, si Kristo ay Espiritu. Ang tao ay maaaring mamatay, ang Diyos ay walang kamatayan. At kung ang Kristo ay tunay na mula sa Diyos, hindi siya mas mahina kaysa kay Satanas, na para bang si Satanas ay nakapanatili. Samantalang ang Kristo na sungong tagapagligtas para iligtas ang mga tao ng Diyos, kapatid na Rico. Nangyayari, namatay ang Kristo, unfair yan sa Ama. Yes, Napakawalang hiyang paniniwala na yan. Tama po. Ano, kapatid na Diyon, naghahantay ka pa bang bumalik ang Kristo? Hindi na po. Wala po pala talagang babalik. Nananatili siyang kasama natin. Yes! Amen! Mga kapatid! Salamat po sa Diyos! Ang katawan ay maaaring patayin, pero ang katotohanan at espiritu ng Diyos ay hindi mamamatay. Di ba? Hindi mamamatay, hindi mapapatayan ng sino mang tao, mga kapatid. Amen. Di ba? Kahit si Satanas man, mapapatay niya ang Diyos Hindi. na espiritu. Hindi rin. Si Satanas nga, kapatid na Rico, hindi niya kayang gawin yun. Tama. Opo. Tao pa, mapapatay ang Diyos. Kagaguhan. Gago lang ang naniniwala dyan. Yun ang masasabi, kapatid na Rico. Tama po. Opo. Di ba? Ganon, mga kapatid? Yes. Yan ang sagot, kapatid na John. Di maano? Sa iyong katanungan ayon sa revelation po ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang lahat ng kapurihan, magpakailan, kailanman. Hanggang dyan, mga kapatid, at magandang araw po sa inyong lahat.